Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon nadala ko tayo sa karugtong ng hadith na 29 sa Abwabul Khair. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Sumakala ala adulluka ala abwabil khair." Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam kay Muad, nais mo bang turuan kita ng mga pintuan ng kabutihan? As-sawmu junnatun, ang pag-aayuno ay dingding. Was sadaqatu tutfi'ul khati'a kama yutfi'un al-ma'un nar, at ang pagbibigay ng sadaka ay nagbubura sa kasalanan katulad ng pagbura ng apoy ng tubig sa apoy. Wa salatu rajul fi jawfil layl, at ang pagsasagawa ng lalaki sa kalagitnaan ng gabing tahajjud. Summa tala tatajapa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun, at nagiging tuyo ang kanilang mga tagiliran dahil hindi umiiwas sila sa higaan, at nananalangin sila sa Allah na may takot at paghangad ng gantimpala, at binibigay nila ang sadaka, ang kawanggawa na anumang ipinagkaloob sa kanilang Allah subhanahu wa ta'ala biyaya. Hatta balaga fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. At walang nakakaalam sa anumang itinago ng Allah subhanahu wa ta'ala nais ng ating mata bilang gantimpala sa nabagay na hindi alam ng mga tao. Yun yung paraiso na hindi pa kayang ipaliwanag. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ala kabira asil amr." Gusto bang balitaan kita ng pinakapuno ng mga kautusan? Wa umuduhu, at ang kaniyang poste. Wa diratu sanami, at pinakatuktok, at ito ang jihad. So makala, "Ala ka bi milaki dhalika kullihi." At balitaan kita sa lahat ng bagay na yan. Qultu bala ya Rasulullah. Paakhadha bilisanihi. At kinuha ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang kanyang dila. Qala kuffa alayka hada. So ito ay pigilan mo ang bagay na to. Qultu ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bihi ya Rasul. Kung kwentahin mo sa amin kung ano mga sinasabi namin. Qala thaqilat ka ummuka wa hal yakubun nasu fin nari ala wujuhim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Sabi niya, kapahamakan sa iyo, kung parang ganun ba? Hindi ba hal yakubun nasu fin nari, ang mapupunta bang impyerno sa kanilang mukha lang? O sa kanilang mga liig, lalamunan? Kundi maliban sa anumang sinasabi nila. Ibig sabihin, kukwenta ang dahilan ng pagkapasok ng tao sa impyerno, isa sa pinakapunot dulo nito ay ang ating dila. Pang 30, al-wuqufu 'inda hudud ash-shar'. An Abi Tha'labat al-Khusani Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, an Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna Allah farada al-fara'ida fala tudayyuha." Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala nag-utos ng mga kautusan, kaya wag niyo itong pabayaan. Wa hadda huduna fala ta'taduha, at nagbawal siya, nagbigay siya ng mga boundary, huwag kayong lumagpas diyan. Wa harrama asya fala tantahikuha, at nagbawal siya ng mga bagay at huwag niyong gagawin to. Wa sakatan asya rahmatan lakum, at siya ay hindi nagsalita sa mga bagay bilang habag sa inyo. Min ghayri nisyan, at hindi ito nakalimutan ng Allah, fala tab'athu anha, at huwag na niyo hahanapin ang bagay na to. Ika-31, az-zuhdu fi dunya. An Abil Abbas Sahal bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, ja'a rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, "Ya Rasulullah, dullani ila amalin fa idha ana amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Ya Rasulullah, turuan mo ako ng isang bagay na kapag ginawa ko ay kalulugdan ako dito ng Allah, at kapag ginawa ko ito ay kalulugdan ako dito ng Allah at ang mga tao. Wazid fi ma inda an-nas yuhibbuka an-nas. So sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, izad fi dunya yuhibbuka Allah. Iwanan mo yung mundo mo, mamahalin ka ng Allah. Wazad fi ma inda nas, at iwanan mo kung ano man sa mga tao, ang mga tao ang magugustuhan ka ng mga tao. Ibig sabihin, hindi ka magtutulong sa mga tao sa makamundo lang, kundi para sa Allah, magugustuhan ka ng mga tao, mamahalin ka ng mga tao. Pang 32 na hadith, la darara wala dirar. Walang makapinsala kung walang makapipinsala. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, la darara wala dirar. Walang makapinsala at walang makapipinsala. Ibig sabihin, kung hindi ka makapinsala, hindi ka rin makapinsala ng iba. So, yan yung utos ng Islam, katulad ng sigarilyo, katulad ng mga ibang mga shabu, ganyan. Mahigpit na pinagbabawal ng Islam na hindi lang sarili mo napipinsalan, pati iba napipinsalan. So, mahigpit na pinagbabawal ng Islam yun. Pang 33 ng hadith, al-bayinatu 'ala al-mudda'i. Sa hadith Ibn Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Law yu'ta an-nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum." Kung ibibigay lang sa mga tao ang kanilang mga complaint, mga reklamo, ay maibibigay sa isang tao ang hindi niya karapatan. So ibig sabihin, hindi ganun kadali sa Islam na pagka dumating, ibibigay mo agad kung ano yung complaint niya. Pati yung
Hindi naman nakapatay, mapagbibintangan. So, hindi ganun. Al-bayyinatu walakin al-bayyinatu 'alal mudda'i. Pero ang katibayan, kailangan doon sa nagko-complain. Nasaan katibayan mo? Sinusumbong mo ay totoo. Wal yaminu 'ala man ankara alay, at yung kino-complain niya, manunumpa lang. Totoo ba to o hindi? So, manunumpa lang, tapos na. Kung wala siyang patunay. So, manunumpa lang yung kanyang kino-complain, hindi na yun mahahatulan ng punishment. Pagdudufur na hadis taggerul munkar faridatun, at pagbabawal lang, ipinagbabawal ay isang bagay na ipinagutos. عن أبي سعيد رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, narinig ni Abu Sa'id al-Khudri sa propeta sallallahu alaihi wasallam kanin sinabi, ang sino man nakakita mula sa inyo ng gawain kasalanan, kailangan niya pigilan ito sa pamagitan ng kanyang kamay. Fa illam yastati fa bilisani, pag hindi niya kaya sa pamagitan ng kamay, pagbawalan sa kamay, pagsabihan niya. Fa illam yastati fa biqalbi, pag hindi pa rin kaya sa puso niya, ibig sabihin, ipanalangin na lang. Wadhalika da'aful iman, yan ang pinakamahinam na pananampalataya, isa puso na lang, hayaan na lang, iduan na lang sa Allah dahil siguro hindi niya kaya, dahil hanggang doon lang kakayahan niya. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.